Isang mapagpalang araw po, katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, at Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Viva Mexico! Muchas gracias, amigo. Bago po ako magdikod at maganalisa, mayroon pong pinapadala po ito ng ating katiis mula dyan sa Jinsan, dyan po sa Visayas po, sa General Santos City, na ito yung napakagandang treasure marker po mga katiits. So ito po mga katiits ay isang stone marker po na pinapadala po ng ating katiits po mula dyan sa General Santos City sa Visayas po mga katiits. Maya po ate pong tulungan po sa pagdikod, sa pag-analisa, kung ano po yung mga dapat makuha po natin mga sign and symbols, markers na pwede pong sa paglukit po ng item mga katiits. So ako po muna po ay nagpapasalamat po sa aking mga followers and subscribers po at sa mga taga-suporta po sa aking YouTube channel. Bagamat ito'y bago pa lamang at maliit pa, please support me at don't forget to subscribe pala sa mga bago pa lang at don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo mga katiits sa aking mga video pang ipapalabas. Okay po, ako po ay nagpapasalamat ng maraming salamat talaga po sa inyo mga bagong subscribers ko, mga bagong followers ko, at yung mga avid na tagapanood ko, mga avid viewers po ng aking team po more on ay decoding and analyzing ng mga treasure, symbol, sign and markers mga katiits. So po mga katiits, yung gusto pong magpadala po ng picture sa akin para for decoding and analyzing, pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yung aking profile nga pala doon ay naka-sunglass po ko doon. Yun ang pipiliin nyo. Kasi nga, marami pong Alejandro Sanchez na lumalabas doon. Hindi lang po ako ang Alejandro Sanchez po. So, napakaraming Alejandro Sanchez sa buong mundo. So, ang medyo may kaibahan doon. I-check nyo po yung Alejandro Sanchez po sa Facebook page na naka-sunglass. Naka-sunglass po yung aking profile po doon. So, Renawa po ay tayo po ay pagpalain ng pong may kapal at tayo po ay makahits na mga katiis po natin dyan sa Visayas, sa General Santos City. Okay po, tayo na po ay tumuloy din sa pagdedicode, sa pag-analisa ng isang treasure marker sign ito mga katiis. So, isa pong aking pong in-advise po, katiis po, i-check nyo po yung mismong kabuhan po nitong marker. Pwede nyo pong i-detect po, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiis. I-check nyo din po yung mismo yung pinaka-marker stone. Pwede nyo yung pukpukin po ng baso. Alam nyo lang po yung kung tunog ay solid ay intact po yung ang loob, pero kung pagpalo nyo ng maso, kung medyo ampaw ay iba po ang tunog. So iba yung tunog ng solid at iba yung tunog ng ampaw. Na posible po na yung treasure marker to ay may rock enclosure item. So kadalasan po ayun po ay nakalagtaan po ng ating mga katiits na ang kaalam nila ay may distansya po yung items madalas, at yung pala po ay nandyan mismo sa bato na pinaka-markers or under the rock mga katiits. So minsan yung mga nakaumbok, nakabilog po sa mga bato na parang tinakip lang o may takip, at po ay yan po ay minsan ay kinukulayan na magkaroon ng natural rock. Yung pala kay iba pala po yung isang man-made cement pala yun o takip lang. Pwede pong yung item ay rock enclosed po mga katiits. So ito mga katiits ay isang napakagandang pong
treasure marker sign. At ito na isa po yung napansin po dito ay isa pong pahalang po na para siyang tinidor po, para siyang rake kung kumbaga sa ano, na pwedeng magiging sign, pinpointers po ng mga katiits. So ito po mga katiits, yung kanyang isang pahaba po na parang pinaka min na ano niya, bukod doon sa parang kamay na tatlo, ay naka-pinpoint po ito sa bandang west mga katiits, sa west area. So i-check niyo po mga katiits yung west area, baka po mayroon po yung counter or marker sign na pwede pong magkaroon po ng isang pagtuturo po ng item po mga katiits. So i-check niyo po yung apat na sulok po, tulad po ng east, west, north and south. So tingnan po yung kasi ito po yung pinakagitna niya, na ito yung nakaturo po sa west. I-check niyo po baka mayroon po yung hindi kalayuan yung distansya lamang po ng 1 to hanggang 3 meters po. Baka mayroon po yung bato at mayroong guhit din po at mayroong naka-engrave po na tulad nitong nasa stone marker. At pwede kasi yung maging coordinated marker o pwedeng counter sign marker po yan mga katiits, na nagtuturo, nag-pinpoint po ng item po mga katiits. So yan mga katiits, ito po yung hindi gaanong kalakihan mga katiits. At tandaan niyo po mga katiits, kapag ang treasure marker na ito'y maliit po lamang, ang item po, ang giveaways niyan mga katiits ay pwedeng small boxes, pwedeng jar, ay nandyan lang po. Hindi gaanong kalayuan po sa kanyang kinalalagyan po sa marker stone to mga katiits. Ito po mga katiits, meron po ako napansin dito na isang heart, isang hugis shape, hugis puso mga katiits, na ito po ay nagtuturo po din yan in between po sa palagitan po ng south and west mga katiits. So isang positive pong item po yan mga katiits. Yung isang heart sign po ay isang item po yan mga katiits. So yan po ang mga palatandaan po ng mga Japanese na ang meaning po ng heart po ay item po mga katiits. So yan po isang tagilid po na hugis heart na maliit, at ito po ito yung naka-pinpoint po, nakaturo po yung kanyang duluhan po ay nasa in between po ng south and west mga katiits. So yung mga anggulo po mga katiits, tingnan niyo po yung bandang yung gitna po, palagitnaan po ng south and west, baka mayroon po yung bato na mayroon ding naka-engrave po na heart dyan. Yan po, kung mayroon nga yan ay pwedeng counter sign or counter marker po yan, na pwede pong magtuturo sa pinaka pinpoint po ng item. So ayan po mga katiits, inuulit ko po, ang pagdidikod po hindi 101% na ito'y ating malukit. Kailangan pa rin talaga po natin ng treasure hunting equipment like metal detector and gold locator katiits. So yan mga katiits, ay sana po ay ating nakikita po yung mga pointers, arrowhead, kung saan po yung po pwede ba. Yung po mga katiits, mayroon pang isang aking napapansin po dito, yung isang pinakapahati po ng stone marker nito mga katiits, na ito ay nagtuturo sa bandang west. So tingnan po mga katiits, kasi nga yung lahat po ng pointers niya ay nakaturo sa bandang west. I-check nyo po, baka po mayroon pong bato dyan na maliit, na hindi ganong kalakihan at maliit dito sa pinaka-markers nito, na pwedeng counter sign or counter marker mga katiits, na pwedeng nandoon po yung item po sa kinalalagyan po ng counter marker o counter sign na rock, or pwede pong sa mga punong kahoy, punong old century tree, na pwede nilang pinaka-marker po, pinaka-counter sign or counter
marker sign mga katiits. So ito pa mga katiits, mayroon pa ako napansin po dito. Check nyo po itong parang letter V na naka-engrave po. Kasi nga, napansin ko po rito mga katiits, baka po yan ay isang takip lamang po. Huwag niyong kaligtaan po, pwede niyo pong pukpukin po yung kabuhan po ng bato nito, yung pinaka-markers nito ng maso, or pwede niyong i-detect po ng metal detector or gold locator. So, ang gawin niyo po, pukpukin niyo po ng maso yan. Alam niyo po kung tunog solid at tunog ampaw. Pag sinabing ampaw, yan ay hindi po solid po ang loob. Pwedeng haguka, pwedeng halos walang parang hindi siya pwedeng may laman po ang bato nito na ginawang marker stone. So, nakita ko mga katiits, parang takip lang po yan na posibleng maging takip. So, madalas po ay hindi po napapansin po ng ating mga katiits, lalong-lalo na po kung walang treasure hunting equipment. At ito'y nagbabase lamang sa mga decoding, analyzing, at yung pala, yung item ay rack enclosure po item. So, pwede niyo pong pukpukin po yan. Pwede nyo baka pwedeng takip lang yan, pwedeng sirsilin po. Yung parang naka-type na letter V, o parang ano siya, naka-triangle na parang tinakip lang po sa ibabaw yan, sa gilid. Pwede nyo yan na sirsilin nyo po na baka po mayroon pong rack enclosure. At makalalaman nyo naman po pag pinukpok nyo po ng maso, kung yan ay hindi solid, ay alams na. Posible po, mayroon po yung item po, rack enclosure item. So ito po mga katiis, pwede pong giveaways yan. Pwede pong may laman po yung mga jewelry, mga gold bars po, or mga relics, mga gold coins po. Yung ganyan po, mga giveaways po na mayroon po dito sa mga ganitong treasure marker sign mga katiits. Ito po mga katiits, sana po ay nasubaybayan po ng ating katiis na nagpadala nito mula dyan sa General Santos City sa Visayas po. Isang lugar po ito ng ating pabansang Kamao, Manny Pacquiao. Talaga na pong magagandang lugar po yan. At nandyan po yung mga big tuna, yung mga big fish dyan. Kasi nga yung area na yan ay malapit sa dagat at malalalim yung area ng dagat na yan. At dyan ang nirahan po yung mga malalaking isda. So napakasarap niya manirahan dyan sa General Santos City. Okay po mga katiits, ako po ay nagpapasalamat po muli sa ating mga katiits po na mga lalo-lalo pa sa mga aking subscriber, mga bagong followers. At salamat po sa walang sawang pagsubaybay at sa mga avid kong tagapanood po, ang mga viewers ko po na ito po ay nakahiligan po sa mga treasure, marker signs, and mga markers po ng Yamashita Treasure. Okay po, ay yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, favor lang po, baka pwede po, please subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Okay, maraming salamat po talaga sa inyo. Nawa ito ay pagpalayan po ng poong may kapal. Sa lahat po ng ating katiits, ako po ay nagpapasalamat ng maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us always, katiits.